Welcome back mga kabayan sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Pag-usapan natin mga kabayan, ito pong administrasyon ng nakalipas na administrasyon ni Duterte mga kabayan. Alam nyo ba na noong panahon ni Duterte mga kabayan ay talagang napakahirap po ang makahingi ng tulong sa gobyerno, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago po tayo magpatuloy ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga in-upload na reaction video dito lang po sa Nards TV 51. Ito po mga kababayan. Nung panahon po kasi ni Duterte, ang totoo niyan, talagang napakahirap pong humingi ng tulong sa gobyerno niya noon mga kabayan. Anong katibayan na mahirap humingi ng tulong sa panahon niya? Ito, panuorin muna natin ang video ito. Walang malaman kung meron kaming makukuha. Mahirap para sa amin. Kasi hirap na ako. Wala ako, hindi makatayo. Hindi makalakad. Sa mahabang pilang ito sa munisipyo ng Rodriguez, Rizal, nagbakasakali si Lolo Jose Lagumbay, 79 years old, na makakuha ng ayuda mula sa Social Amelioration Program o SAP noong May 2020. Umila siya noon para makakain ng pamilya at makabili ng gamot para sa asawa niyang na-stroke. May inaalagaan din siyang anak na PWD o person with disability. Kaya gusto ko nang makulungitado ka eh. Wala ba na akong dumating sa amin? Pero walang nakuhang ayuda nung araw na yon si Lolo Jose. O yan, napanood nyo mga kabayan. Kita nyo si tatay, ha? Umiiyak na. Dahil sa wala siyang makuhang tulong mula sa gobyerno. Sa panahon ni Duterte mga kabayan, para mayroon sana silang makain. Dahil yung asawa niya may sakit at may anak din siyang may sakit. O, sa edad niya niyan, nagsikap siya makapunta ron makahingi ng tulong. Pero wala siyang natanggap na tulong mga kabayan. Ganyan kahirap sa panahon ni Duterte. Kaya nga sabi ni tatay mga kabayan, gusto ko na maghurumentado. Ayan ang nasabi niya. Gusto niya na maghermentado. O, papa, hindi ka ba naman magagalit niya? Siyempre, biro mo, ikaw may edad ka na. O, pupunta ka doon, makikipila ka para makahingi ng tulong. Pero hindi ka nabigyan ng tulong. O, kaya si tinamis tatay, ginawa niya na lang, umiyak na lang ng umiyak. Yan ang nangyari sa panahon ni Duterte mga kabayan. Hindi pa lang yan, hindi pa yan. Ito, panoorin pa natin isang video. Naiyak na lang sa sobrang sama ng loob ang empleyadong si Dayan. Di siya pinayagang makasakay ng bus at sa carousel dahil sa no box, no ride policy na sinimulan ngayong araw. Nakakapagod yung ginagawa nila. Wala man lang partially vaccinated naman kami. Bakit hindi payagan? Nagagastosan na ako ng kamay. Oh, di ba? Tingnan mo si ate. Oh. Umiyak na lang siya umiyak. Kasi nung panahon mga kabayan na yon, ayaw siya pasakayin ng bus. Kasi ang requirement sa ata, kailangan fully vaccinated ka. Oh. Pero siya, fully vaccinated naman, mayroon siyang daladalang card, pinapakita niya. Pero ayaw siyang pasakayin. O ganun na nangyari, papasok siya trabaho. Hindi siya makasakay. Dahil ayaw siyang pasakayin ng bus mga kabayan. Ang ibig sabihin niya mga kabayan, nung panahon dito Duterte, hindi nabisuhan
itong mga ahensya ng gobyerno na pagka fully vaccinated, may pinakitang card, dapat pasakayin yan. Eh hindi. May pinapakita ka ng card, mga kabayan, ayaw ka pang pasakayin. O kaya ang ginawa ni ate, o nakakasawa na, sabi niya. O, iyak na lang din ang ginawa niya. Wala siyang magawa eh. Diba? Ganyan ang ang gobyerno ni Duterte, mga kabayan. Talagang pinapahirapan nila ang mamamayang Pilipino, lalo na ang mahihirap. Pero sa kabila ng yan, imbis na maawa si Duterte, mga kabayan sa mga ganitong tao, alam niyo po ba kung ano kanyang sinabi sa mga tao na nahihirapan sa buhay? O ito, panoorin natin ang kanyang sinabi, mga kabayan. Mahirap kayo. Putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Oh, di ba? Yan si Duterte, mga kabayan. Wala siyang pakialam. Mahirap kayo? Putang ina. Magtiis kayo sa gutom. Wala akong pakialam. Ganyan ang mga Duterte, mga kabayan. Oh, kaya nakikita talaga natin na sila ay pansariling interest lang ang kanilang layunin. Kaya nandyan sila sa gobyerno. Kaya gusto nilang makyat mapisto sa matatas na ahensya ng gobyerno para magpayaman lang, mga kababayan. Oh, di ba? Wala siyang pakialam. Si Duterte, kahit mamatay ka sa gutom, sabi niya, minura pa niya eh. Utang, pakialam ko sa inyo. Oh, mamatay kayo sa gutom. O, di ba? O, kaya, pero idol na idol siya ng mga DDS, di ba? O, kasi nga, itong mga DDS, mga kabayan, wala na, ano na rin. Ang utak ng mga DDS, kumbaga sa ito na mga DDS na gayuma ang mga yan eh. Wala na rin sila sa katinuan. Kahit na ganyan ang ginagawa ni Duterte, mga kabayan, sunod pa rin sila ng sunod. Oh, yan ang sinasabing naging panatiko na sila. Wala na silang pakialam kung mali ang ginagawa ni Duterte. Basta hindi, kay Duterte pa rin kami. Kaya sigaw pa rin sila sigaw, Duterte, Duterte. O, di ba? O, kaya, ganyan din eh. Talagang ugali ng mga Duterte yan, mga kabayan, na walang pakialam. Tingnan niyo yung anak niya, mga kabayan, si Sara Duterte, mga kabayan. Hindi ba ganyan din ang ugali niya? Wala rin pakialam si Duterte. Yung anak niya si Sara, walang pakialam si Sara sa mamamayan kahit naghihirap na. O kahit wala pakialam kung bahayin kayo dyan, mamatay kayo dyan. O basta't ako, nakaahon na. O ito, panoorin natin ang sinabi rin ni Sara. Nagmana rin kay Duterte sa kanyang ama. Ito, yung sinabi ni Sara Duterte, mga kabayan. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Basta ako, nakaangat na ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker. Hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. Oh, di ba? Hindi ba parehas yung kanilang ugali? Di ba, mga kabayan? Parehas yung kanilang ugali. Oh. Bahala na kayo sa buhay nyo, sabi ni Sara. Basta't ako, nakaangat na ako. Nga naman, ang ganda na ng buhay yan. Daming ninakaw eh. Di ba? Kaya nga ang trabaho ni Sara, pabakasyon na lang sa ibang bansa eh. Patravel-travel na lang. Ang trabaho niya, nagpapasarap na lang. O, pero sa mga mamayan niya, sabi niya, bahala na ako sa buhay niyo. Ako, nakangat na ako eh. O, yan ang mga Duterte, mga kabayan. Sabi pa niya hindi naman daw siya social worker. O, di ba? O, ibig sabihin, talagang hindi niya tutulungan itong mga mamayan na naghihirap ng mga Pilipino, di ba? O, hindi ako social worker, sabi niya. O, yan ang sabi niya. Yan ang mga Duterte, mga kabayan. Kaya ngayon, kitang-kita natin ang kanilang mga pag-uugali. Hindi nga lang natin maintindihan, itong mga kanilang mga minions ay hindi nagigising. Pero ang totoo niyan, marami na rin ang nagising, mga kabayan, sa nakitang pag-uugali ng mga Duterte at yung kanilang pinagagawa sa gobyerno. Marami ng mga DDS na rin ang tinakwil na sila, mga kabayan. Yan ang totoo.
Kaya nga yung mga rally nila wala na eh. Talagang nilalangaw talaga yung mga rally nila. Hindi na kinakagat ng mga Pilipino, mga kabayan. Kasi kabisado na ang ugali nito, mga Duterte. Kabisado na, mga kabayan. O muli po, ito po ang NARS TV 51.